by PH. Hello po, yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At ito naman po, ako si ating programang si Russian Bayat PH. Ayan, at meron naman po tayong mga bagong pag-uusapan. At ito po ay panayam po ni Attorney Vic Rodriguez. Pati po yung mga trolls at basher niya na ang isa doon ay nag-ahi ng petition. Okay, no? So, petition for disbursement. At ipapaliwanag din ni attorney ang tungkol sa Korte Suprema na declare ng ang Constitution ang impeachment ni Vice President Inday Sara, no? At ang paghugas kamay pala ng mga tao dyan sa Kamara, ayan, laban sa Senado na patungkol sa BICAM report nitong budget ng 2025. Yan, yun po ay pinatutunggalan ni Attorney Vic Rodriguez, no? At atin tunghayan din po ang balita ni sasabihin po ni Deputy Puno kung ano ang tungkol sa anomalyang sa budget, no, ng BICAM 2025 sa Congress at sa Senate na yun, at pinapabaluanan niya na wala daw kaalaman ang Congress. Ayan. Yun naman, ang pinapatamaan naman niya ang Senado. Yan. So, tunghayan po natin o panoorin, no? Yan. At pati na rin pala yung mga congressman na contractor na naniniwala na si Deputy Puno na si Mayor Magalong ay meron mga ebidensya laban sa mga anomalyang contractor na yan. So, mga contractor, no? Congressman na contractor. So, yan po, no? Sabay-sabay po nating panoorin. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating Muntin channel, sana po mag-subscribe lang po kayo para po at least madagdagan po ang aking subscribe bago kong ang bagong programa. Sana po para madami ng konti po ang ating mga subscriber, at i-like nyo na rin po, at kung pwede rin po kayo mag-comment, at pag meron pong pag nakita na po namin at least makakapag-reply naman po tayo, no? So yun po. So sabay-sabay na po natin panoorin, no? Unahin po natin siguro si Deputy Secretary Puno. Ayan. Na-question po kasi ni Senator Lacson kung bakit pinayagan po ng Senate and ng House yung realignment ng 74 billion pesos na PhilHealth subsidy in the 2025 GAA. Ang sabi po ni Senator, that is illegal kasi yung GAA in effect amended a special law which was the sin tax law. As Deputy Speaker po, ano po kaya yung gagawin ng House leadership ngayon para mabantayan yung mga ganitong realignments po? Okay, I agree 100% with Senator Lacson sa sinabi niya. Talagang mali yung nangyaring yun. Ang akin lang talaga, siguro dahil dito, nandiyan na tayo sa budget season din, kahit na 2025 budget yan, kami sa partido namin, nagkasundo kami na hindi namin uumpisahan ang pagsuri ng 26 budget hanggat hindi namin naliliwanagan, di kami naliliwanagan sa lahat ng misteryong nangyari sa 2025 budget. Ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede nyo kunin sa Secretariat. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact na version ng House.
hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Yan po, no? So, yan po. Ang inaano po kasi, ang pinipuntirya ni Puno, Deputy Puno, no? Speaker Puno, na merong nangyari sa Senado. Kasi noon daw pinasa daw ang report na yan, wala po daw meron daw ang PhilHealth budget, no? Pero nung pagdating sa Senado, ang sabi niya, wala nang budget. So, tignan po natin, no, kung sino po kaya magiging totoo itong mga sinasabi ng sa Congress o sa Senado, no? Malalaman din natin kung merong mga investigasyon. Ang problema dito, parang gusto pa ng mga sa Congress, sila daw ang mag-iimbestiga dahil sila may kaalaman. Pero sa inyo, mga taong bayan, kung meron po kayong tanong, paano po mangyayari yun kung sila mag-iimbestiga? Pwede kaya yun? O wala kayang conflict ba? No? Yun lang. Yun lang ang tanong, no? Baka may conflict po. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko hindi dito sa House of Representatives yun. Di ba? So hindi daw yan po tandaan po natin, hindi daw sa House of Representatives. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yon. Sino yung bumawas sa Department of Education budget, sa DepEd? Kasi pag alis dito sa House nun, kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdag ngayon yan? Alam ko hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Okay? Good morning po, DS. Kanina po nabanggit niyo po na hindi kayo papayag maumpisahan yung pagsusuri sa 2026 budget hanggang hindi naliliwanagan dun sa mga issue sa 2025 budget. Ano pong ibig sabihin nito? Pinagpapaliwanag niyo po ba yung Senado dun po sa mga nabawas at nadagdag sa 2025 budget dahil nabanggit niyo rin po kanina hindi galing sa House yung pong mga amendments na malalaki dun po sa 2025 budget? Mahirap i-prejudge, no? So, bagamat alam natin na hindi galing sa Kongreso yan, hindi ko masasabing Senado ang gumawa niyan. Kasi malaki rin ang Senado, marami naman senador. So, titignan natin. Pero ang sa akin kasi, ang ating budget hearings dito ay nakatutok sa ating mga ahensya. 'Di ba? Ano man kasi ang desisyon na namin sa mga sa Kamara or sa Senado, Ito pala. Sasabihin niya tayo sa budget na 2026 at ito sa budget 2025. Ang sabi ni Deputy Speaker Puno na hindi sila gagawa ng action sa budget ng 2026 hanggat hindi nasosolve ang problema sa 2025 budget na anomalya. So, yun ang sinabi niya, no? Pero ngayon, ang pagkakaalam ko, meron na silang nakaahin na budget sa 2026. Ewan ko lang kung ano mangyayari. Sana ang sinasabi ni Deputy Speaker Puno, totoo. Ang problema, baka meron na yatang gumagalaw na yata yung para sa 2026. Yan, no? mga budget na yan ay ina-administer ng ating mga ahensya eh. Ang haharap sa amin dito sa Kamara ay yung mga DBM, DPWH, sila yung tatanungin namin. 'Di ba? Kasi siyempre alam din nila yan. Okay? So, dalawang bagay yan. Sinabi ko, aalamin natin paano napalit, sinong pumalit. 'Di ba?
Hindi kami pwede magpatawag ng mga senador siyempre dahil interparliamentary courtesy. Kuminsan parang wala ng courtesy, pero may interparliamentary courtesy pa rin dapat, no? So, siyempre we cannot summon them or they cannot summon us. Pero ang gagawin natin dyan siguro, tututukin natin sa sinong nakinabang. Kasi baka yan malalaman natin sa mga ahensya, di ba? Ang ating Pangulo ay nag-umpisa na sa magandang umpisa dito eh. Bawat tinignan niya, sino yung mga kontraktista, di ba? Tapos alam na nila kung saan nagpunta yung mga project, no? So, pagkatapos doon, siguro aalamin natin, siyasatin pa natin na mas mabuti. Tignan natin sino man talaga nakinabang dito, di ba? Para malaman ng taong bayan kung sino ang talagang sisisihin nila dito. Kunin na rin po namin yung sentiments nyo kasi kahapon po nag-reveal ang Pangulo na nasa 15 contractors po ang nakinabang dun sa 20% ng total budget para sa flood control projects ng gobyerno. Kung kayo po ba yung tatanungin, kailangan po bang magkaroon ng independent body para imbestigahan yung mga sinasabing involved dito po sa mga flood control projects dahil meron din pong mga accusations against congressmen na sila mismo ay kontratista rin daw po ng mga government-funded infrastructure projects. Dahil may mga kongresistang maaring ituro, ako tingin ko mag-umpisa ang investigasyon dito sa Kongreso. Kasi kung nakalatag na naman, nakalantad na kung sino yung talagang mga sinasabing mga maaring may kasalanan dyan, alam na namin lahat yan dito. 300 naman kami dito. Ang sinasabing kontratista, ilan? 10. Ang contractor na ewan ko, 60, kung ano man sinasabi nila. Pero kung ikaw naman, congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang. Nababanggit ka dito, pwede ba, wag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Diba? So, ganun ang gagawin natin. Kasi we have to first, I think, allow our internal rules and our internal discipline to work. No? Kasi naman, halimbawa, nag-investigasyon kami dito, pwede naman kami mag-recommend sa ombudsman na mag-file ng kaso eh. Bakit? Just because kasama namin dito, hindi kami magre-recommend na mag-file ng kaso? Kung may kasalanan yan, talagang papailan namin ng kaso talaga yan. Di ba? So, instead of mga independent, kasi alam mo kami, naintindihan namin ang proseso, alam namin ang budget process, alam namin ang mga pangyayari, alam namin ang numbers. Pinag-aaralan natin siyempre dito yan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Yan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may kasalanan. Huwag yung iisip na naman tayo ng proseso, paano na naman yan. Yan na naman ang nangyari dito sa impeachment eh. Puro proseso pinag-uusapan. So, yan po, no? Ang proseso sa mga anomalya dyan sa Congress, yung mga kontraktor, gusto yata ni Deputy Speaker po, no? Sila lang mag-iimbestiga kung paano ang mga mangyayari at kung meron makakasuhan, ay makikita, iano daw nila sa ombudsman. So, yun po, no? So, hindi po natin alam kung matutuloy po ba yan o hindi. Alam niya naman po ang politika dito. Hanggang ganyan na lang minsan, patutsada lang pero hindi natutuloy. Pero kung wala namang magkokontra, talagang minsan, ang mangyayari dyan, mababaliwala lang. Diba? Salamat, Rose. Please go ahead. Marian Enriquez from TV5. Good morning, sir. Sir, may statement daw po si Senator sa SP Cheese Escudero. May demolition job na ginagawa laban daw sa kanya at ang nasa likod daw po niyan, taga-kamara na gusto raw na matanggal si Cheese bago mag-file ng susunod na impeachment. Gate po ni Cheese, wala siyang kinalaman doon sa nasabing contractor at nakuha raw nito yung marami sa mga kontrata bago pa siya maging senador ulit. At sa mga kontrata daw na nakuha ng kontratista noong senador na si Cheese, wala rin daw kinalaman sa Escudero at paninita pa rin ni Escudero bakit yung 1% daw ng 550 billion worth of flood control project yung inuusisa at hindi yung 90% ng 550 billion. Bakit daw hindi yung mga contractor galing kamara ang ginagawa ng storya? Bakit daw siya? Hindi ko alam sino yung tinututok niya, no? Or sino tinuturo niya. At saka hindi ko alam anong demolition job ang
ang sinasabi dahil kung yung binabanggit niya yung mga lumalabas sa Facebook na kontratistang nagko-contribute daw, major contributor sa kanyang kampanya. Ako personal, hindi ako naniniwala eh. Alam mo yon, kasi malay mo kung sino yun eh. Tinitingnan ko yung pangalan eh, hindi ko naman kilala. Alam mo yon. So, hindi natin alam. Pero wag na siyang masyadong kabahan siguro sa mga online. Ang tignan natin yung talagang yung totoo, no? Yung mga sinasabi, ni Senator Soto, yun ang paliwanag niya. Doon sa kanila. Huwag dito sa amin dahil kami tapos na kami eh. 'Di ba? Hahanapin ngayon namin sino may kasalanan dito sa Congress. Basta ako kumbinsido ko walang nagbago dito sa yung mga rinireklamo ng ating pangulo na sinasabi niyang masamang nangyari sa budget. Walang nanggaling dito sa Congress doon. Yan ang 100% sure kasi nasa dokumento eh, nandun sa kanila eh. Ito yung dokumento na sinubmit ng Congress. Lahat ng sinasabi ng Pangulo natin na wala sa lugar, wala doon sa version ng Congress. Di ko nga alam, 6 na buwan na to, laging Congress ang sinisisi dyan sa mga problemang ganyan. Wala pa ako dito, kaya hindi ako nakakapagsalita, pero tinitignan ko, hindi ko maintindihan. Bakit Congress ng Congress ang Ano nangyari yun, ano? So, dinidepensa ni Representative Puno. Ang sabi niya, yan, maliwanag na wala pa siya sa 19th Congress. At tapos ngayon, bakit niya alam na wala daw kinalaman ang Congress? Samantalang, kaupo pa lang niya sa 28th Congress. 19th Congress nangyari yun. So, bahala ka, Mr. Puno, ha? Hindi natin alam kung talagang ikaw ay totoo ang sinasabi. Kasi diyan pa lang na kahit sino naman eh. Pero hindi natin alam, baka sa 19th Congress kahit hindi ka nakaupo, baka meron ka ring sa budget. Alam mo 'yun nangyayari. So, 'yun lang siguro. Pero kami hindi namin alam kung mismo kasi nagsabi na wala ka pa sa 19th Congress. Hindi ka pa nakaupo diyan. At ngayon dinidepensan mo 'yan ang 19th Congress na walang kinalaman sa BICAM report. Ganon, no? So, hindi natin alam paano nangyari yun. So, ituloy po natin, no? Mga ka-reaction. turo, lalo na yung speaker. Benjamin Magalong, nandito na ako. very vocal din po siya dito sa mga sinatawag nga pong kontratistang mga kongresista, and sinasabi po niya even daw yung ginagamit na ng mga mababatas kahit yung mga asawa bilang o anak nila bilang peking contractor, tapos may mga contractor ginagamit ng mga congressman daw bilang front. Meron din pa nga dyan, binibigyan daw ng royalty yung mga front contractor. Una-una, sinabi mong congressman, sapul yung Senate, sapul yung House, no? Pero kaya lang, ang tao, pag sinabi mong congressman, House ang tinitignan. Alalahanin natin na pag sinabing congressman, kasama yung Senado dyan. Di ba? Pero kay Mayor Magalong, alam nyo, si Mayor Magalong, matagal ko nang kilala yan. Nakasama ko yan nung ako nasa DILG at PNP siya. Sa ano yan, maginoong tao yan, de prinsipyo at lahat. Ang narinig kong huling interview niya, sinabi niya na naghihintay lang siya, napatawag siya ng kung sinong gagawa ng inquiry dito para mabanggit niya lahat ng detalye na yan. Pero sa pagkakakilala ko kay Mayor Magalong, alam niya talaga yan. Alam niyo, hindi nagbabluff yan. Pag sinabi niyang may pangalan siya, may pangalan siya. Pag sinabi niyang may detalye siya. So, ako, inihintay ko rin. Ako, isabik ako para marinig ko anong sabihin ni Benji. Dahil, alam mo, isa yan sa mga dapat talagang pakinggan natin. So, yun po, no? Natapos na po ang mga balita ni Deputy Speaker po, no? Ito, dito na rin po tayo kay Attorney Vic Rodriguez. Yan, no? Ayan po, no? So, the Kingmaker. Amazon, puntahan lang po ninyo yung kanilang link or website. Pwede rin po kayong bumili roon. At sa website po ng Kingmaker, the hard copy, nandyan po yan. Pwede po kayong mag-order. At ito nga ho, tayo ay sinampahan ng disbarment ng isang restless bar aspirant. Alam mo ninyo, hindi natin papakahabain ang ating tugon dito. For me, it's a non-issue. The disbarment case filed against me
by a non-lawyer is a non-issue coming from a person that has no personality and has no basis in filing that senseless and baseless nonsense disbarment case. So hayaan mo natin, pag natanggap ko na, diversionary tactic lang yung ginagawang issue sa iyo, Attorney Vic, dahil sa anomalya ng flood control project. Tama po iyan kay mamamayang Pilipino. Kaya po ang ating titulo ay klepto at ipokrito. Mamaya po tatalakayin natin ba't klepto at ipokrito. Sa lahat po kahatid ng kanilang concern, suporta, pagmamahal, unwavering support, commitment sa akin po at dahil ako at medyo natin, pati na yung mga trolls at yung bashers na okay po tayo, inaatake yung ating legitimate and decent means of livelihood. Yan pong pag-aabogado. Kung nabasa po ninyo yung aking naging pahayag sa aking official Facebook page, tanging pag-aabogado ho ang pinagkukuhaan ko ng kabuhayan upang maitaguyod ng marangal ang aking pamilya at mapadala sa eskwela at mapagtapos ang aking mga batang Korte Suprema. Ito po ay sinisiraan, sila ay inuyurakan for their judicial activism. Dapat nga po sila'y palakpakan, sila'y suportahan, sila'y purihin. Sapagkat gising at nagising ang Korte Suprema, nagbigay ng napakatapang na desisyon declaring unconstitutional. Malinaw po yun sa desisyon eh. Declaring as unconstitutional at null and void ab initio. Linaw po. Hinighlight ko na po yan. Declaring as unconstitutional and deemed null and void ab initio. This is judicial activism at its finest. Ano pong nangyari? Dinidiskredito po ang Korte Suprema. Meron dyan para malayo ang issue sa illegal, unconstitutional, invalid, and most corrupt national budget ever. Huwag po ninyong kalilimutan, the most corrupt budget ever, itong 2025 national budget. Nagkakaroon ng discrediting dyan sa Supreme Court. At mamaya, tatalakayin din po natin, dinidiscredit tila, hindi ko po siya kaibigan. Hindi ko po siya kaaway. Magkakilala po kami. But I am doing this bilang Pilipino, nakikita ko lang ho, na tila dinidiscredit din yung Pangulo ng Senado, si Senador Chis Escudero. Hindi ko siya pinagtatanggol, hindi ko po siya kaibigan eh. Again, hindi ko rin ho siya kaaway. Pero magkakilala po kami. Yun doon ako nakakatiyak. Pero dinidiscredit sapagkat bahagi po ito ng direksyon ng administration. You have to discredit. Pag may anomalya na kinasasangkutan ng matataas na opisyal, you have to deny. At kinakailangan gumawa ka ng deflection. Gagamit ka ng panakip butas o panangga. Ililigaw mo. Yan po ang kanilang estratehiya. At yung panghuli, the national budget. So tatandaan po yung So, ang ibig po sabihin ni Attorney Vic Rodriguez na yung kay Chis Escudero, CSP, ginagawan siya niyang ng anomalya o para ma-discredit problema kung parang maggagawan siya ng kaso para matanggal. Yan. Para matanggal sa Senado o bilang Senate President at meron silang ipapasok na sino yon? Yung siyempre mga kakampi nila. Ganun po yun. Ang ibig sabihin ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi lang niya madiretso pero meron gustong ipasok para meron kakampi sa Senado sa darating na baka next year, di ba? So, ganun po ang panayam o ibig sabihin. At kahit si Senator SP Escudero, ganyan po ang naging panayam niyan doon sa press conference niya po nung isang araw na merong ginagamit siya para matanggal upang merong ipasok na iba. So,
kayo na pong bahala. Sinong gusto nilang ipasok. Kayo na pong bahalang humula. Pero ako, meron na po akong alam. No? Pero kahit siguro, kahit kayo, alam nyo kung sinong gusto maging SP President, no? Na gustong pumasok. Yun, may bigote po yun, no? Nakabigote. Yan. Sana po yun hindi po mangyayari yan at para tuloy-tuloy na lang po ang mga investigasyon niyan sa Senado, no? O Vinito, ilang items nang nawala naman talagang saysay at pinirmahan. Ito na nga po pa rin ang usapin, yung pagiging klepto at ipokrito ng mga tao sa gobyerno. Itinuturo po ang Senado sapagkat hindi raw po naganap. Ginagamit ko po yung termino nila. Hindi raw po naganap sa mababang kapulungan yung milagrong maniobrahan. Kung hindi sa mababang kapulungan, kung hindi po sa Kamara, tinuturo ang Senado or Office of the President. Ito po yung malinaw na patunay. Hindi pwedeng So hindi lang po pala ang diyan, sabi ni attorney, pati pala ang Office of the President. Ayan. Kung wala sa mababang kapulungan na ibig sabihin yung Kongreso naghuhugas kamay, ang sabi ni attorney, samantalang ito, yan pinapakita na may mga ebidensya. Yan. Na kalimbawa, yan, yung isa dyan o dalawa, walang pirma. So, ibig sabihin, alam nila ang nangyayari. Ng mga taong ito na hindi ko alam sino dyan ang hindi pumirma, tingnan nyo na lang po kasi ako medyo malabo na yung mata. Kung ganyan, hindi ko masyadong kung hindi ako magsasalamin, So, tingnan nyo po. I-focus nyo na lang po, kayong bahala. Ayan. Kung sino hindi pumirma, ibig sabihin, alam nila ang nangyayaring mga insertion o kalokohan dyan sa BICAM. At ngayon po, kung bago lang pala kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Muntin Channel. Doon po sa ilalim ng ating video sa kanan, meron na subscribe button para mabilis na lang po kayo mag-subscribe, Ito po, ituloy natin si attorney. hugas kamay ang mga miyembro ng 19th Congress sapagkat pinangungunahan ito ng kanilang chairman ng Bicameral Conference Committee. Ayan po, malinaw po ito Ang chairman po dyan, sabi niya, pinangunahan, parang ang chairman yata dyan. Kung hindi ako nagkakamali, si Saldeco. So alam ang miyembro ng 19th Congress kung ano ang linalaman ng Bicameral Conference Committee report. Malinaw po iyan. Pirmado po iyan. At ito po ay public document at ito po ay sinumiti na rin po namin sa Korte Suprema bilang bahagi ng aming attachment at ebidensya diyan sa petition to declare null and void at unconstitutional ang ating 2025 national budget. So hindi po maaaring maghugas kamay basta-basta ang mababang kapulungan. Bakit po mahalagang ipakita muli natin ito sa ating pamagat na klepto at ipokrito? Sapagkat yung naging privileged speech po ni Congressman Sid Ungab, kanyang pinuna. Kung ang mga nasasangkot, yung mga nababanggit na pangalan, ay miyembro ng kasalukuyang Kongreso ng 20th Congress at miyembro ng 19th Congress, higit pa, patungkol dito sa nawawalang 5,500 flood control projects at yung Wow! 550 Laki! billion pesos 5,000. na nalusaw na flood control funds. Hindi nararapat, 500. anya ni Congressman Sid Ungab, na mismong Kongreso ang mababang kapulungan ang mag-iimbestiga sa anomalyang kung saan ang nasasangkot o nababanggit na mga pangalan ay kapwa o kabaro nila na naging kontratista na. Kanya nga po, di ba, may bagong termino na, yung kontratista. Ayan, kontratista, kung yan ang sinasabi. Kontratista. Wala pong mangyayari riyan para tayong ginigisa
sa sarili nating mantika. Paniniwala itong 2025 most corrupt national budget na ating pong kini-question, yung legality at ibinabahagi natin yung unconstitutional provisions. Sana ay biglang sumipa muli yung judicial activism. Para hindi na tayo mabudol muli. So mali po na ipasa ang lahat ng sisi kay Senate President Chis Escudero. Malinaw po iyan. Merong naghuhugas ng kamay. Pinakita ko po sa inyo, pirmado yung bicameral conference. So, yun po, no? Ang pinapaliwanag ni attorney na naghugas kamay. Meron. Sinisisi po talaga ang Senado. So, yun po. At sana po, ito po dito natin tatapusin ang vlog ng ating Mountain Channel. So, at huwag niyo pong kalimutan ulit mag-subscribe, mag-like, mag-share doon sa subscribe po button sa ilalim ng ating channel, no? Sana po mag-subscribe na lang po kayo sa atin para mapanood niyo po mga ating iba pa po pong video sa kasalukuyan at sa nagaganap po na mga nangyayari sa ating bayan para updated po tayo, no? Yung pong mga ating mga friendship dyan, mga paki-share and like po, no? Maraming salamat. God bless po.